Dahil ang knowledge talaga hindi sa pamagitan ng paramihan ng nakukuha ng information sa tao. Kung hindi, malalaman mong beneficial yung knowledge ng ilm sa'yo, kahit sa saglit na pag-upo mo lang, kapag nagkakaroon ka ng khasya, ng pagkatakot kay Allah Ta'ala, ay doon mo ma-realize o ma-analyze na yung knowledge na nakukuha mo, yung pa rin maging beneficial sa'yo. Kaya nga sabi ng isang sahaba, radiyallahu anhu, o sabi niya Shafi'i, laysa al-ilm bi kathrati riwaya, walakin al-ilm makhashya. Hindi sabi niya yung knowledge sa dami na memorize mo o sa dami ng nabasa mo, hindi yun yung ilm. Yung ilm sabi niya khashya, yung pagkatakot mo kay Allah Ta'ala. Kaya nga, di ba yun yung pinagkaiba ng Google sa isang scholar? Di ba ang Google nandiyan lahat ng knowledge? Pero tinatawag ba natin ang Google na scholar? Tinatawag ba natin yung Google na alim? Ba't hindi na tinatawag yung Google na alim? Kahit pa maraming knowledge na kanya. Kaya nga dito tinatawag yung Google na information lang. Kasi bakit? Bibigyan ka lang niya ng information pero hindi niya ituturo sa'yo kung ano yung tama at mali. At pero yung knowledge talaga, ituturo sa'yo ng isang scholar yung tama na gagawin mo at yung mali na dapat ilumayo ka sa ganung bagay. Yun ang reason kung bakit yung knowledge ng isang tao ay pagkatakot kay Allah Ta'ala. Sa tuwing nagkakaroon ka ng ilm, ay dapat dumaragdag yung pagkatakot mo sa reliyon ng Islam kay Allah Ta'ala. Kaya nga dito sinasabi ng Allah Ta'ala, patungkol sa mga scholar, sasabi ng Allah Ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Yung taong may takot lang daw kay Allah Ta'ala, sila yung mayroong knowledge sa Islam. Kasi bakit? Ang pinakapunto doon ay yung pagkaalaman mo kasi sa Islam, yun yung maglilid sa pagkatakot mo kay Allah Ta'ala. Yatibul insan, para ma-appreciate kasi ng isang tao yung value ng kanyang pagkatao, ay dapat ma-appreciate muna niya yung value ng ilm na absorb niya, yung knowledge na absorb niya. At dapat ma-distinguish ng isang tao yung knowledge na kung saan mag-lead sa kanya sa guidance at yung knowledge na mag-lead sa kanya saan sa hindi beneficial sa kanya. Kaya nga iba dito sa kabilang sa dua ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ituro mo sa amin yung ilm, yung knowledge, arina al-haqqa yung truth. At sabi niya, hindi lang enough sa isang tao yung malaman mo yung ilm, yung knowledge, o yung truth. Bagkus sabi niya, warzuqna ittiba'a, ay dapat pagkalabang mo kami ng tawfiq, ng guidance na masunod namin yung nalalaman namin. At ya Allah, sabi niya, arinal batila batilan, ya Allah, ipakita mo sa amin yung ignorance, ipakita mo sa amin yung falsehood, ipakita mo sa amin yung misguidance, ya Allah. Hindi lang sapat na malaman ng isang tao yung mali. Kasi possible na kapag minsan nalaman ng isang tao yung mali, at kapag walang tawfik ng Allah Ta'ala, ay baka yung kamalian na yun yung magilig sa kanya para maligaw siya. Kaya anong sabi sa continuation ng dua? Warzuqna ijtinaba. Ya Allah, pagkalooban mo rin kami ng tawfik upang layuan namin yung kamalian.